Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, arangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Babalot ng lampin at nakahiga ng anak at ng Espiritu. Kanya sa gabing ito ng Liari, Flor de Liza, Semanya family, Mr. Atin din pong isama ang mga kandila para sa mga yumaong si David Lopez Garcia, Benjamin Diaz Erfe, and Manaw Rosero. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing. Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome sa ating Christmas Eve Mass. Ngayong gabi, tayo po'y magpapasalamat sa pagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas. Panginoong Hesus bilang ating magiging kalakbay sa ating buhay. Kanya sa gabing ito ng pagdiriwang natin, gabi ng Kapaskuhan, tayo pong lahat ay inaanyayahang magpasalamat sa lahat ng kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa atin. Ganon din ialay natin ang banal na misa na ito para sa ating mga pasasalamat at personal na intensyon. Alam ko po marami ang nagsisimba ngayon na mayroong gustong ipagpasalamat sa Diyos dahil sa mga answered prayer na tinanggap nila. Mayroong iba sa atin naman ay humihiling muli ng pagpapala at biyaya para sa kanilang pangangailangan. So ialay po natin ang Christmas Eve Mass na ito. Ang mga may sakit ay pagdasal din po natin na sila ay regaluhan ng Diyos ng kalakasan, kalusugan at kagalingan. At para rin sa mga pamilya po na ating ibibless mamaya sa ating family blessing, sa mga pamilya po na nagpaalay ng Bethlehem Candle, nawang kanilang kahilingan ay patuloy ding bendisyonan ng ating Panginoon. At syempre po, alalahanin din natin ang mga mahal natin sa buhay na pumanaw na hindi natin nakasama ngayong Pasko. Nawa patuloy nilang tamuhin ang kapayapaan at kapahingahan sa piling ng ating Poong Hesus. Simulan natin ang pagdiriwang, sabay-sabay nating bigkasin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga nagawang kasalanan at hingin ng awat pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi at pagpapakumbaba. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulutulog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Natin ang ating mga ulo at tayo'y manalangin. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan na ngayon aming pinatutuloy sa aming pamumuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat ay tahimik na makikinig sa salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng mga nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umaalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo, ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ng isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David, at sa kanyang pagkakahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katuwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang poon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Tugon. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas sa ibanggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Tugon. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay magawitan. Tugon. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Ang poon ay pupurihin, pagkat siya ay daratal, paririto sa daigdig, upang lahat ay hatulad. Tapat siya kung humatol, at lahat ay pantay-pantay. Tugon. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupainding yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon.
Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang lalaking hukbo ng kalangitan. Ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Muli magandang gabi po sa inyong lahat at Merry Christmas. Pwede bang i-greet nyo po yung mga kasama nyo dyan sa bahay ng maligayang Pasko? At palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bispiras na po ng Pasko at napakalaking biyaya muli ngayong gabi na alalahanin natin at gunitain ang dakilang gabi ng pagsilang ng ating Panginoong Jesus. No, kung babalikan po natin yung kasaysayan ng kapanganakan ng ating Panginoon, no? Ito po ay isang madilim at banal na gabi, dark and silent night, no? Yung kumbaga yung oras na yung oras ng kanyang kapanganakan, nung mga panahon na siya'y pinanganak, ay talagang parang walang kasiguraduhan. Hindi nga po ba, no? Sabi sa gospel, talagang out of place yung kung saan ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. Nung si St. Joseph at si Mama Mary ay naglalakbay patungo po ng Bethlehem. Talagang inabutan ng panganak si Mama Mary. At nung time na yon, wala na pong pwede silang matuluyan. Kanyang sa isang sabsaban na lamang ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. Pero may wisdom po May wisdom, bakit ganon ang nangyari? No? Si Jesus ay ipinanganak sa isang sabsaban upang sa ganon ipaalala na ang Diyos ay napakasimpleng Diyos, hindi magarbong Diyos. O para sa ganon ay siya ay maabot ng tao. Nagpakadukha si Jesus nung siya'y isinilang sa sabsaban upang sa ganon tayo mga taong dukha ay makadaupang palad ng Panginoon. Gabi na banal, gabi na walang kasiguraduhan, kundi tanging ang Diyos ang inaasahan. Ngayong bispiras po ng Pasko, gusto ko pong pagnilayan ninyo ang tatlong bagay. No? Inaanyayahan ko po kayo na pagnilayan itong tatlong bagay na ito kung bakit dumating ang ating Panginoong Hesus, kung bakit siya nagkatawang tao at isinilang ng mahal na birhen. Una ho, ginusto ng Diyos ito upang sa ganon makasama natin siya. Napakaganda pong maging pagninilay natin ito sa sarili natin. Ang Diyos pala ay gusto tayong makasama. Kaya siya nagkatawang tao at isinilang ng mahal na birhen sapagkat ninanais ng Diyos na makapasok siya sa ating buhay. Ninanais ng Diyos na maging kaisa niya tayo sa paglalakbay natin sa buhay. Gusto niya po tayong makasama. Yun yung reason. Dahil kung tutuusin, pwede siyang hindi magkatawang tao at manatiling nasa langit bilang Diyos na makapangyarihan. Pero kung ganun ang mangyayari, paano natin maaabot ang Diyos na tayong mga taong makasalanan nandirito lang sa lupa? Kaya ang ginawa ng Diyos, nagkatawang tao siya. Dahil nais niya tayong makasama. So pagnilayan po natin yan, no, sa sarili natin, gusto pala akong makasama ng Diyos. Kaya siya nagkatawang tao. Kaya may Pasko. Ang tanong, nais ko rin ba siyang makasama sa aking buhay?
O yan yung po yung unang punto na pagnilayan po ninyo ngayong bispiras ng Pasko. Pangalawa, gusto tayong makasama ng Diyos dahil gusto niyang ituro sa atin ang kanyang buhay. Gustong ipamana ng Diyos sa atin ang kanyang sarili, ang kanyang buhay. Kanya nga po, nung ang Panginoong Hesus, during His public ministry, hindi ba ang itinuturo niya ay ang kalooban ng Diyos? Ang itinuturo niya ay tungkol sa kaharian ng langit. Ang itinuturo niya ay tungkol sa puso ng kanyang Ama. Sapagkat ang aral ng buhay ng Diyos ay aral patungo sa mabuti. Kaya siya nagkatawang tao, gusto niya tayong makasama, at sa kanyang pakikisama sa atin, gusto niyang ituro sa atin ang kanilang buhay. Buhay na punong-puno ng kabanalan at buhay na punong-puno ng kabutihan. So, sa mga nagsisimba po ngayong gabi, kaya ipinanganak si Jesus dahil gusto niyang ituro sa iyo ang kanyang buhay. At pangatlo na pwede po nating pagnilayan, siya'y nagkatawang tao para makasama tayo at ituro ang kanyang aral upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Sapagkat tayo'y mahina at marupok na tao, tayo ay nasubasob sa kasalanan. Pinili ng tao ang pagkakasala. Kanya nga ninais ng Diyos na siya'y magkatawang tao upang tayo ay kanyang iligtas. So ito po sa nagsisimba ulit ngayong gabi, kaya pala ipinanganak si Jesus dahil gusto kanyang maligtas. Gusto kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan at gusto kanyang muling makasama. Kaya ngayong magpapasko, ngayong Christmas Eve Mass natin na ito po yung tatlong bagay na gusto ko pong pagnilayan din ninyo. Kayo pong mga nasa bahay ninyo. Bakit nga ba ipinanganak si Jesus? Bakit nga ba nagkatawang tao ang Panginoong Jesus? Una, para makasama natin siya. Pangalawa, para ituro niya sa atin ang daan patungong langit. At pangatlo, para iligtas niya tayo. Kaya para sa ating mga Katoliko Kristiyano, napakahalaga po ng Pasko. Dahil ang araw ng Pasko ay ang araw kung saan nagdesisyon ang Diyos na siya'y magkatawang tao para tayo ay hanguin. Kaya ang araw ng Pasko ay araw po ng pagpapasalamat. Araw ng pagbibigay ng papuri sa Diyos. Dahil ang Diyos ay gumawa ng kahanga-hangang bagay. Kaya kayo pong mga nasa bahay na nagsisimba ngayong gabi, bilang isang pamilya, sana ho patuloyin ninyo si Jesus sa inyong tahanan. Higit sa lahat, patuloyin nyo siya sa inyong puso upang sa ganon mabigyang katuparan ang kanyang pagparito. So, Merry Christmas po sa inyong lahat at pagpalain ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay. Ngayon naman po ay i-offer ko na ang mga candles of healing, intention and protection ng mga pamilya at individual na nagpaalay ng kandila. Ito po yung mga Bethlehem candle. Iniaalay natin ang mga Bethlehem candle para sa mga pamilya po na nagpaalay nito ngayong gabi. Hihingin natin sa Diyos na sa pag-aalay po ng mga Bethlehem candle na ito, ang kanilang pamilya ay tumanggap ng biyaya mula sa Diyos. Biyaya ng pagkakaisa, biyaya ng pagmamahalan, biyaya ng malalim na pananampalataya, biyaya ng pagkakasundo-sundo sa loob ng pamilya.
At hari nawa ito pong mga Bethlehem candle na ito, ingatan niya po ang inyong mga pamilya. Magsilbing liwanag sa inyong buong tahanan at pamilya. So i-offer ko na po dito sa ating altar ang ating mga Bethlehem candle sa ating baby Jesus. Naialay na po natin dito sa ating altar ang ating mga Bethlehem candle. Ngayon naman, tayo po ay magpapahayag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Lumuhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa katahimikan ng ating puso, iyuko natin ang ating mga ulo at hilingin sa Diyos ang ating mga personal na intensyon at mga pinagdarasal. Sama natin ang ating mga personal na panalangin ngayong gabi, kasama ang ating mga pamilya at mga mahal sa buhay. Panalangin din natin ang lahat ng ating Gabay Aral Club member and mission partner, naway i-bless ng Diyos ang kanilang pamilya at mga hanap buhay. Para rin sa mga pamilya at individual na nagpaalay ng Bethlehem candle, nawa ang kanilang mga pamilya ay patuloy na ingatan ng Diyos at pagkalooban ng mga biyayang kanilang kinakailangan. Ipagpasalamat din natin sa Diyos ang mabubuting tao, Gabay Aral follower na nagpadala ng mga pasta pack na itinulong po natin sa ating mga kapatid. Nawa ang biyaya ng Diyos ay patuloy na dumaloy sa kanilang buhay. Ito po, Panginoon, ang aming samod dalangin ngayong gabi. Basbasan po ninyo at pagpalain ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa pag-aalay. Para po sa ating pag-aalay, pwede po kayo makapag-alay ngayong Christmas Eve Mass sa pamamagitan po ng pag-send ng mga star. God bless po sa inyo. O come, all ye faithful, joyful and triumphant. O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the adore him, Christ the Lord. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ngayong Pasko ng pagsilang. Sa pagpapalitang ito ng iyong kaloob at aming handog,
Ang anak mong umako sa aming kaabahan ay siya nawang magparangal sa amit magtampok bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaas. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong banal na simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol ni Santa Lucia at Padre Pio,
mga patron ng mga may sakit, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Bilang mga anak ng Diyos, patuloy na humihingi ng biyaya para sa ating pamilya, para sa ating kagalingan at karamdaman ngayong darating na Pasko at New Year. Kababaang loob nating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, ang yaniyang mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, kaliwanagan sa aming isip at puso, kagalingan sa aming mga sakit at karamdaman ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo ngayong gabi na nakikibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ng ating Panginoon patungo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ng maligayang Pasko, pagindapatin mong kami makasalo sa pamumuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa inyong lahat. Ngayon naman po ay ibibless natin ang mga kasama sa family blessing ngayong bisperas ng Pasko, sina Tita Anisha and Tito Lito Bondoc and family, Mr. Bernie and Mrs. Darlea Bayer and family, Mr. Prospero and Mrs. Alicia Pulma and family, Ida Hizon and family, Sevilla Ladiza Valnuda and family, Rosalinda Harian Co. and family, Cyrus Pizza, Emias Fusion Incorporated, Live Levels family at ng Subarashi Cargo Delivery family and staff. Pakiyuko niyo po ang inyong mga ulo. Mapagmahal na Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa mga pamilya na ito na iyong pinili para sa family blessing ngayong gabi. Dasal po namin na bigyan niyo po ng katuparan ang kanilang mga mabubuting kahilingan para sa kanilang pamilya. Basbasan niyo po ng pagkakaisa, pagmamahalan, pagkakasundo, at malalim na pananampalatayang bawat miyembro ng kanilang pamilya. Ingatan mo po sila, Panginoon, sa iyong puso, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless po sa lahat ng ating mga benedisyon ng kasama sa family blessing ngayong gabi. So, bago po tayo matapos, maraming salamat sa lahat ng mga nagsimba at nag-share ng ating healing mass at Christmas Eve Mass sa kanilang mga Facebook friends. Maraming salamat din po sa inyong patuloy na pagbibigay ng tulong. Donasyong bigas, canned goods, tinapay at gatas para po sa mga tinutulungan nating may sakit na cancer at mga nagdadialysis. Sa mga nagpadala po ng mga pasta pack, maraming salamat po sa inyo. Alam po ninyo, napakarami ang nabigyan natin ngayong araw na ito ng mga pasta pack. At yun po ay pinagpapasalamat po nila sa Diyos sapagkat ginamit kayo bilang mga instrumento. Maraming salamat po sa inyong lahat. And then sa mga nagpapadala ng star habang tayo naka-live at mga nag-offer ng candle ng Bethlehem Candle, maraming salamat din po sa inyong lahat. Ang gabay-aral ay patuloy po kayong ipagdarasal sa Diyos. Ano man ang inyong kahilingan, naway matupad at magkaroon ng biyaya mula sa ating Panginoon. So ito po yung ating mga schedule. This coming December 31, ang ating New Year's Eve Mass. Yan po ha. So bukas po, Christmas Day, wala po tayong misa. Magsimba po kayo sa inyong mga simbahan. Punta kayo ha, labas kayo ng bahay ninyo, punta kayo sa mga simbahan ninyo. Doon po kayo mag-attend ng misa ng araw ng Pasko. Wala pong a-absent bukas. Dapat ay makapagsimba po ang lahat dahil ang araw ng Pasko ay sagrado. Ito po ay araw na laan sa ating Panginoon. Okay? So,
Magre-resume ang ating healing mass sa December 31 ng alas 5 ng hapon para sa ating New Year's Eve Mass. And then after New Year's Eve Mass, magre-resume ulit ang ating healing mass sa January 5. Yan po ay Sunday. Okay, ho? Medyo may ilang araw po na wala tayong healing mass and healing rosary para sa ganon ay mabigyan din ng break, Christmas break, ang ating mga gabay-aral staff. So maraming salamat po sa inyong lahat. Pasko ngayon, hilingin natin sa Diyos na gamitin niya tayo bilang mga instrumento ng kanyang kabutihan. Pag may humihingi ng aginaldo sa inyo, bigyan ninyo. Ngayong gabi na Noche Buena, alam po marami kayong niluto. Pwede ba bago kayo kumain ay magbigay kayo sa mga kapitbahay ninyo na talagang walang handa ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo sa inyong buhay. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat at Merry Christmas. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo ay isilang, may 3 haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong